Happy and blessed New Year po sa bawat isa sa buong SCB Tribe. Salamat po muli sa biyaya ng Panginoon na ako'y makatayo. Salamat po sa buhay ni Pastor Wilbert and Pastor Hasmin. Salamat po sa kapahintulutan na muli ako'y makapagsalita dito sa SCB Tribe. Salamat po Pastor Eugene and Pastor Archie. Yan. Sa pagtsatsaga niyo po sa akin, sa technical team. Salamat po. At purihin ang Panginoon that this year is the year of plenty, the year of abundance, year of increase, year of breakthrough. This is the year of miracles upon miracle and supernaturals upon supernatural. Ito po ay ating inaasahan, katulad nga ng sabi ni Pastor Wilbert nung nakaraang taon that year 2023 is the year of kingdom manifestation. So we have to forget the past and learn from it and start the year with new and fresh passion. Kaya naman po today, talagang ang pag-aaral natin is patungkol pa din doon sa living in a new lifestyle of faith. Dahil nga, na-realize ko na talagang kahit mananampalataya ka na dumadating sa buhay natin na nagiging doubtful pa din po tayo. Wala tayong realization na ako nga pala ay mananampalataya na, so hindi dapat ako nabubuhay sa pag-alinlangan, kundi talagang panindigan ko na ako ay kinakailangan mabuhay talaga, mamuhay bilang mananampalataya. Okay po, kaya yun po yung topic natin. Part 3 na po tayo sa Living in a New Lifestyle of Faith. Ang subtopic po natin is concerning about faith and prayer. Kaya naman po yung text natin ay sa Roma 1:17. Ayon po diyan, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kaya naman po, maging sa Roma 10 to 11, ayun po diyan, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya. Kaya napakahalaga po yung ating realization na talagang tayo ang ating title dead. Titulo ng mga titulo natin ay talagang tayo'y mananampalataya dahil mahirap naman po na mananampalataya ka, tas wala ka naman pananampalataya, ay talaga pong tayo mapapahiya doon. Kaya napakahalaga yung tamang kaisipan o magkaroon talaga din tayo ng solid kingdom mindset na tayo ay bilang nanalig na sa Panginoong Jesucristo, ipinahayag nito ng ating mga labi, nagkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ, tayo ay isa ng anak ng Diyos at tayo ay mamayan ng langit, tayo tagapagmana ng kaharian ng langit at tayo po ay mga sugo ni Kristo. Kaya po napakahalagang pagbulay-bulayan ang mga benepisyo ng pagiging mananampalataya. Na ito ay dapat i-enjoy po natin, lalo na ngayong this year 2024. Talagang nakaka-excite dahil nga marinig mo lang, this is the year of abundance. Wow, hallelujah talaga. Amen po. Kaya po, ayon po sa Mark 11:22 to 24, isa po sa ating mga text, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-alinlangan, maari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalun ka sa dagat, ito at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Dito pa lamang sa mga text na ito, nakaka-excite na talagang mabuhay o mamuhay bilang mananampalataya. Amen po? So, what is the meaning of living in a new lifestyle of faith? Again, it is living in reality, pamumuhay sa realidad. Iyan ang pamumuhay sa makabagong uri ng buhay, pananampalataya. It is living in spiritual reality. Kaya nga lagi kong naalala yung sinabi ni Miles Monroe that kingdom citizenship is a spiritual reality, but it is also a mentality. Okay po? So the just shall live by faith, ayon po sa binasa natin sa Roma 1:17 that the just shall live by faith. At binanggit ko kanina na ito dapat ang talagang mag-revolve sa ating kaisipan na ito yung title deed natin, tayo ay mananampalataya. Amen po, kaya napakahalaga yung ating pagbigay diin
sa ating mga sarili na dapat hindi tayo doubtful. Dapat tayo ay talagang nandun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya nga ang sinabi ng Panginoon, at ito ay laging sinasabi ni Pastor Wilbert noong panahon ng pandemic sa Psalms 91, na siya naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at manatili sa pagkalingan ng iyong makapangyarihan, ay makapagsasabi mo, ugat, kanlungan, o tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. At alam natin maraming verse na talaga nagbibigay ng encouragement sa atin na mabuhay tayo sa pananampalataya. At ayon sa Proverbs 3:5-6, ano ang sabi doon? Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ipatnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya napakasarap ma-realize na talagang ikay mananampalataya at dapat ito talaga ay nalalakaran natin o ito yung ating napapamuhayan. So, recap ko lang po yung nakaraan. Paano tayo makakapamuhay sa makabagong uri ng buhay pananampalataya o living in a new lifestyle of faith? Una, we need the Word of God. Why? Every word is a word of faith. I believe that is what Jesus meant when He said in Mark 11:20-24, na kanina binasa ko sa ating text, that believers shall have whatsoever they say and pray with faith. Kaya, yung ating pananalig, ano ang sabi doon? Ano man ang ating hilingin sa panalangin, magtiwala tayong tinanggap na natin at matatanggap nga natin ito. Kaya nga, ano ang sabi ng Panginoon, kaya nga, the highest form of faith is being grateful. Hindi mo pa nakakamtan, hindi mo pa nahahawakan, hindi pa tangible, hindi pa visible, pero natututunan mo na magpasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, ganun yung faith mo na mangyayari kung ano yung pinaniniwalaan mo na mangyayari sa buhay mo o makakamtan mo. Kaya nga, tinuturuan tayo ni Lord na we have to live by faith, not by sight. Yan, kasi pag by sight, magiging tayong doubtful. Hindi tayo talaga makakapamuhay sa pananampalataya. So ito po yung natutunan ko sa biyaya ng Panginoon kung paano talaga makapamuhay bilang mananampalataya. Simula nung ako ay magkaroon ng a relationship kay God. Kaya gusto ko din na i-share, gusto ko rin i-impart kasi biyaya ito ng Panginoon. Yung mga talatang iyan na aking binanggit sa inyo ay iyan po yung naging angklahan talaga ng aking pananampalataya. So why we need the Word of God? Why we need the Word of God? For us to have the God kind of faith. Kasi nga, sabi ng Panginoon, manalig kayo sa Diyos. Have the God kind of faith. For without faith, it is impossible to please God. So hindi natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Bagamat ito ang hangarin ng ating puso bilang mananampalataya, anak ng Diyos, wala tayong ibang hinangad kundi mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Pero isa sa mga requirements o prerequisite sa Kingdom of God na talagang mamuhay tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng mindset o kingdom mindset that faith is the currency of the kingdom. So kung wala kang faith, hindi malulugod si Lord kasi excited si Lord na i-release yung kanyang pagpapala sa buhay natin. Pero kaya lang naaantala or hindi na po-forfeit siya, it is because of our pagiging doubtful. Pagiging natin, anong tawag? Mapagduda. Hindi talaga 100% yung pagtitiwala natin kay God. So, kinakailangan talaga mag-trust tayo kay Lord. Amen po. So, the Word of God, ayon sa Psalms 11:19, kaya napakahalaga ang salita ng Panginoon. The Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. Amen po. Yan po ay sa Psalms 119:105. It is a sure foundation that we can build our lives upon. Kaya nga ayon sa 2 Timothy 3:16, alam naman po natin ito, dahil napakahalaga po ang sinasabi sa Biblia, dahil ang tamang nating maging kaisipan bilang tayo ay namumuhay sa panibagong pamumuhay ng pananampalataya, isipin natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Una, iyan po ay nasa 2 Peter 2:2. Tama po, meron din iyan na ano ang sabi sa 1 Peter 2:2.
Gaya ng sanggol, kay manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ganun natin kakailangan ang salita ng Diyos. At ayon doon sa aking binanggit kanina, ito ay ilaw. Ano ang sabi sa Psalms 119:105? Yan, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. So ito ay, katulad ng binanggit ko kanina, ang salita ng Panginoon sa 2 Timothy 3:16, it is a sure foundation that we can build our lives upon. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So when we neglect the Word of God, we are neglecting the very thing that has the power to change our lives. Kaya po, napakahalaga po na ang salita ng Panginoon ay ating bigyan ng pagpapahalaga sa ating mga buhay. Napaka-importante ng salita ng Panginoon. The Word of God is so important not only because every word is a word of faith, but also the Word of God tells us that the do's and the don'ts of life. It gives us the rules that we must follow. But most importantly, it is a gospel. Amen po. The good news of Jesus Christ, they will not find nothing more influential in their entire lives than the Word of God. Amen po. Kaya nga kung walang mangangaral, walang makakapakinig. Kung walang makakapakinig, walang mananalig. Sapagkat bunga ng pakikinig ay ang pananalig. Amen po. So kaya ganun ka-importante ang salita ng Panginoon. Another thing why the Word of God is so important, the Word of God is life-changing, life-sustaining, and life-giving. If only the world could grasp the benefits available to the soul who seeks God through His Word, willing to see it as truth, di ba? Ito yung ating parang sa puso natin kung alam lang nila, di ba? Ito yung ating laging hangarin kung alam lang ng mga taong ito kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya naman po tayo walang sawa, walang tigil na ipinapangaral ang salita ng Panginoon sapagkat ang hangarin natin maipaalam sa mundo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. At tayo na mga nakakaalam ng mga katotohanan ito, tayo ang magbahagi nito sapagkat ito'y napakahalaga na mapasa bawat tao ang katotohanan about sa salita ng Panginoon upang magkaroon ng pagbabago ng buhay, masustain yung life na napakaganda na ang sabi ng Panginoon, ang pinasimulan ko sa inyong maganda, tatapusin kong maganda hanggang sa muli kong pagparito. Hallelujah! Kaya napakahalaga na naintindihan natin at maipahayag natin sa mga tao na the Word of God is life-changing and life-sustaining and life-giving. Hallelujah. Nakaka-excite po ba na talaga this year 2024, talagang wag na tayong tamadin, mag-share ng salita ng Panginoon. Time is running out. Talagang grabe na nakikita na natin kung paano talagang ang muling pagparito ng Panginoon ay mababanaag na natin or alam natin na kahit saang sulok ng mundo ngayon, talagang naipapangaral na yung gospel. At iyon ang sinabi ng Panginoon na siya ay muling paparito kapag nai-spread na o nai-advance na yung kingdom sa lahat ng sulok ng mundong ito. Also, the Word of God is powerful. Kaya napakahalaga po na ating bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Panginoon. The Word of God, yun ay yung unang puntos natin, ayon sa binanggit ko, kung paano tayo makapamuhay sa makabagong uri ng buhay pananampalataya. We need the Word of God. We need the Word of God. Amen po. Why the Word of... Because
Pangatlo, the Word of God is so powerful. So when the Word of God is powerful, the Word enables us to receive the Holy Spirit. And the Holy Spirit provides the strength and ability to live the Christian life faithfully and productively. Tandaan po natin, tayo ay pinagpala na ng Diyos para maging fruitful, maging productive. At kung wala po ang pagkilos, ang pagsama ng Espiritu Santo sa ating mga buhay through the Word of God, na natin naintindihan ito, tayo ay fruitless. Tama po, parang wala tayong, tayo ay walang production, hindi tayo nagmumultiply. Hindi natin natatrabaho, hindi natin nagagawa yung purpose ni Lord sa atin, hindi natin nasiserve. Kaya napakalaga ng salita ng Panginoon sapagkat enables us to receive the Holy Spirit. At praise God dahil alam natin ang truth na ito, na ang banal na Espiritu ang siyang nananahan sa bawat isa sa atin, and our body is the temple of the Holy Spirit. At alam natin siya yung ating guro, siya yung ating counselor, siya yung ating helper, siya yung ating advocate. Kasama natin ang banal na Espiritu, that He is within us, that He is inside of us. Kaya meron tayong tapang para gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sapagkat God is so powerful. At katulad ng sinabi ko, na napaka-importante ng salita ng Diyos because the Word of God is so powerful. And the Word of God and the presence of God is inseparable. Alam naman po natin iyan. Amen po? So the Word is made alive in us through the Holy Spirit. Kaya nga po sa Roma 8:13, isa sa mga favorite ko po ito na verse. Gawa ng di po ba talagang tayo minsan, hindi lang minsan, or kadalasan, lalo na pag immature pa tayo, mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung flesh natin. Kaya gusto mong bumait, hindi mo magawa. Gusto mo makalaya sa mga kahinaan mo, hindi ka makalaya. Pero alam niyo po, ito isa sa mga sikreto ko, sa biyaya ng Panginoon na pinanghawa kong salita ng Diyos para talagang ang buhay ko ay sa biyaya ng Panginoon mamalagi doon sa pamumuhay sa Espiritu at hindi sa flesh. So ito, pagka gumagana na yung flesh mo at talagang medyo inuudyukan ka na magkasala at talagang inuudyukan palagi. So ito ang verse na dapat sa atin. Ano ang sabi po? Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. And good news, dahil ang banal na Espiritu ay sumasa sa atin, we have the power to resist the devil. We have the power to resist sin. Amen po? Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makapanagumpay. Patayin daw natin, ano ang sabi, kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So dapat tama ang ating pag-iisip upang makapamuhay tayo sa righteousness o makapamuhay tayo sa kabanalan. Dahil the Word prepares us for our resurrection. The Word prepares us for our resurrection. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan natin kung gaano kaimportante ang salita ng Panginoon, ang presence ni God, na bigyan natin ng higit na pagpapahalaga sa ating mga buhay. Kung meron tayong mga hinahangad sa mundong ito, unahin natin, i-priority natin, at higit sa lahat, ang banal na Espiritu, makipag-intimate tayo sa Panginoon, magkaroon talaga tayo ng mindset na talagang higit mong kailangan ang Espiritu Santo na makapanahan sa iyo ng komportable at home without any restrictions. Nasisiyahan siya na makapanahan sa iyo at masisiyahan lamang siya kung tayo ay tunay na nakapamuhay sa kanyang kalooban o sa salita ng Panginoon, sa mga prinsipyo, batas at lituntunin ng Panginoon. Dahil ito yung, ang resulta nito, namumuhay tayo sa righteousness. At katulad ng mga ipinangaral ko before, that righteousness is heaven's culture. Okay po? So, piniprepare po tayo ng salita ng Panginoon for our resurrection. Kaya nga po, isa sa mga favorite ko, 1 Thessalonians 5:23. Tingnan po natin, 1 Thessalonians 5:23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang angklahan
Ito yung angklahan mo sa pamumuhay, sa pananampalataya. Ito yung salita ng Panginoon na magpapaalala sa iyo na sa bawat segundo ng buhay mo, kailangan malinis ang pamumuhay mo sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik si Jesucristo at hindi din natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kaya dapat prepared tayo na sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, mapanatili nating madatnan tayo na napanatili nating nadatnan tayo ng walang kapintasan ang buo nating katauhan dahil wala na po tayong bahid ng kasalanan. Simula nung manalig tayo sa Panginoon Jesucristo, tayo po ay banal na matuwid na sa harapan ng Panginoon. Tama po, kaya nga po sa sa Hebreo 10:19, ano ang sabi sa Hebreo 10:19? Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makapapasok sa dakong kabalan-banalan dahil sa dugo ni Jesus. So, without holiness, we cannot see God. Pero dahil sa blood ni Jesus Christ, tayo ay mga banal na. Kaya yung salita ng Panginoon, the presence of God, the Holy Spirit, ay pinagkaloob sa atin to prepare us for our resurrection. Okay po? So, what is the main message of the Word of God? As God speaks through His Word, it makes clear His character and nature. Mankind's character and nature. And how man can be reconciled to God through God's Son, Jesus Christ. This word provides warning for disobedience and promises reward for obedience, with the greatest reward being God Himself. Being God Himself. Hallelujah. So, napakahalaga yung maintindihan natin na ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na ating binabasa, napapakinggan. Pag ito ay tumanggap tayo ng tinatawag na rema, the knowledge and the proceeding words, buhay na salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Tama po, ang salita ng Diyos ay buhay at spirito. So talagang may impact dapat ito sa ating mga buhay. Kaya dapat magkaroon tayo talaga ng pagpapahalaga sa salita ng Panginoon dahil dito natin nilalaman yung nature and character ni Lord. Tapos ganun din po tayo, ano man yung nature natin kung wala ang Espiritu Santo sa atin, talagang nature ng demonyo ang lalabas sa ating mga buhay, ang magmamanifest. Pero alam natin ang salita ng Panginoon that we are created in His image and in His likeness, that we are created to reflect His nature and to have fellowship with Him. So araw-araw by the grace of God, nagkakaroon tayo ng pagbabago. Tama po, dahil ang banal na Espiritu ang kasama natin, tayo binabago niya araw-araw from glory to glory to the highest degree of glory. At yun naman talaga dapat ang maging mindset natin. So, iyan ay mangyayari kung ang salita ng Panginoon pinapahintulutan natin mag-penetrate talaga sa ating buong pagkatao. Kaya napakahalaga yung itinuro sa akin ni God the Holy Spirit about pag-pray na ay sinasubmit ko sa Kanya yung aking mind, will, and emotion to His will. Para will lang niya po ang mamalagi, ang salita lang niya ang mamalagi sa kaisipan ko, ang salita lang niya ang mapagbulay-bulay ko, upang ang biyaya ng banal na Espiritu ay hindi ko masayang at mailapat sa buhay ang bawat prinsipyo ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya bigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At naituro ko na din nga po, the pathway to success, nung ako'y makinig kay Pastor Wilbert, yung kanyang i-preach that the pathway to success is don't ignore the Bible. Don't ignore the Bible. Sapagkat ito yung batas, ito yung the book of the law, na kailangan natin talagang bigyan ng pagpapahalaga sa ating mga buhay na ayon sa Joshua 1:8, huwag nating kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, bulay-bulayan natin ito araw at gabi upang masunod natin ang lahat na kasulat dito at kung magkagayon tayo ay mananagana at magtatagumpay. Grabe si Lord, praise God. Gusto niya talaga na tayo ay managana at magtagumpay. Kaya po ang talagang, ang pangalawang puntos, how to live a new lifestyle of faith, ay we need to understand that faith is belief in action. We have to understand, or we need to understand that faith is belief in action, meaning faith is active belief. It is combined with expectation and action. Kaya napakahalaga yung sa bawat salita ng Panginoon na atin napapakinggan, ito yung atin naman dinadala sa panalangin. Kaya nga yung subtopic natin is concerning about faith and prayer. So magkakaugnay po sila. Kaya napakahalaga yung
salita ng Panginoon na ingatan natin talaga sa ating puso. Katulad ni David, ang salita mo, O Diyos, ay aking ingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. At kapag nabasa natin yung Roma 6, tama po? 6 ba yun? 6.2? ano po doon? Tayo ay, 6.2. Tayo ay patay. Roma 6. Sa Roma 6.1 kaya, okay? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano tayo mamumuhay sa pagkakasala? So napakalaga yung salita ng Diyos na iyan kung ito'y napagbulay-bulay natin upang wag na tayong maintais pa doon sa mga gusto ng dyablo na mangyari sa ating mga buhay na nagpapatuloy tayo sa pagkakasala dahil maliwanag sa isip mo, patay ka na sa kasalanan, ikaw ay patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka na makasalanan, wala nang saysay ang kasalanan sa buhay mo. Kaya ito'y life-changing talaga ang Word of God. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. At ito ay, ano yung sinabi ko kanina, ito ay, the Word of God is, active belief. It is combined with expectation and action. Ito po yung dahilan kaya kailangan natin yung faith na talagang bigyan natin because faith is belief in action. Kaya talagang napakahalaga na mag-sink in sa ating kaisipan bilang mananampalataya ka, kaya ka tinanggap ng Diyos. Dahil kay Jesucristo, hindi ka na makasalanan, patay ka na sa kasalanan, huwag nang magpatuloy sa pagkakasala. Amen po? At pangatlong puntusan, kung paano tayo makapamuhay sa makabagong uring pamumuhay ng pananampalataya ay we have to obtain the God kind of faith. So nire-recap ko pa lamang po, honey po, ito yung pangatlo na pinag-aralan natin, how to obtain the God kind of faith. Dahil nga po in Romans 10:8, the word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. Paul said that the word of faith he wanted to plant in believers' hearts was the one he was preaching, the one given by God. Sa Roma 10:8, ano ang sabi? Ngunit ito ang sinasabi niya, malapit sa iyo ang salita. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kaya, kung tayo ay tunay na mananampalataya at naiintindihan mo na ikay mananampalataya, napakalaga na inaasahan ng Diyos na ikaw ay makapamuhay sa panibagong buhay ng uri ng pagiging mananampalataya. Panindigan na po natin talaga yung ating pagiging mananampalataya. Amen po? Kaya yung pang-apat po na puntos, pang ilan na ba tayo? Pangalawang puntos, yung we need to understand that faith is belief in action. Pangatlo, we have to obtain the God kind of faith. At yung pang-apat po, we need to hear the word constantly. We need to hear the word constantly. At yung pong pang-lima, so hindi ko na po uulitin po yon para hindi po tayo magahol sa oras. Yun na lamang po. At yung pang-lima po na ating tatalakayin today is pang-apat na puntos upang makapamuhay sa panibagong uri ng buhay pananampalataya o living in a new lifestyle of faith. Pang-lima is we must have pang-ilan nga yun? Pang-lima, we must have a kingdom mindset person. Okay. We must have a kingdom mindset person. Yan. So what is a kingdom mindset person? To be a kingdom-minded is to keep God at the center of all that we do. Okay po? Sa Colossus 1:15, 17-3, tandaan po natin that Apostle Paul, sige po, sa Colossus 1:15, si Kristo ang larawan, ito yung kapahayagan ni Apostle Paul, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Di ba? Ang sarap para sa kay Lord, ang Kanyang mga nilikha. Siya ang una sa lahat
At ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kayusan sa pamagitan niya. At sa chapter 2, verse 3 ng Colossus 2:3, sa pamagitan niya nahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. So, sa ating pagiging kingdom mindset person, ang ating kaisipan ay dapat ang sentro ng lahat ng ang sentro ng ating buhay ay si Lord Jesus Christ, at lahat ng sentro ng ating mga ginagawa sa buhay ay for His glory alone. Na ito ay lagi kong nababanggit that worship is lifestyle. Kaya kahit anong gawin natin, saan man tayo nandoon, dapat ang buhay natin ay ang sambahin na ang Diyos. Ito na yung buhay natin. Dahil kung ang sentro ng ating lahat ng gagawin, ang sentro ng ating buhay ay ang Panginoong Hesukristo, ito ay magiging nating kultura na. Magiging nating kultura saan mang lugar tayo nandoon. Dahil alam natin na sa ating kalooban, ang Diyos ay nakatingin sa atin at ang ating binibigyan ng kasiyahan ay ang Diyos at hindi ang ating sarili. Kaya napakahalaga yung tamang pag-iisip na ang maging Christ-centered tayo at huwag tayo maging self-centered. Dahil pagka self-centered tayo, lagi na lang natin iisipin tayo ang ma-please, okay lang na si Lord ay hindi. So, kailangan magpalit tayo ng kaisipan. Kailangan magkaroon tayo, maging kingdom mindset person po tayo talaga. Ito yung pamumuhay sa panibagong buhay bilang sa pagiging mananampalataya. Talagang, kaya nga ano ang sabi ng Panginoon sa Roma 12:2, magbago na kayo ng pag-iisip. Ano ang sabi kaya ng mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialin ninyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So paano? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Napaka-powerful po ng ating kaisipan. Talagang ito po talagang kailangan talaga mabago. Kailangan mapuno ng salita ng Diyos sapagkat hindi ito kayang baguhin natin ang ating sariling kaisipan at pintulutan natin ang banal na Espiritu ay talagang siya ang magbigay sa atin ng biyaya na yung mga natutunan natin sa mundong ito, na mga dating mga nakagawian natin, mga nagbibigay ng kasiyahan sa flesh natin, ay talagang talikuran na talaga natin iyan. At ano ang sabi, kailangan ito ay wag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, ayon sa Roma 12:2, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan. Hallelujah. Upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. At ito dapat yung maging hangarin natin. Ano ba ang kalooban ng Diyos? At alam natin yung kalooban ng Diyos. Sundin ang kanyang utos, ipamuhay ang kanyang salita. Kaya nga ano ang sabi niya sa Deuteronomy 10:12, ano ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 10:12? Deuteronomy. Yan. Deuteronomy 10:12. Noon ay sinabi sa akin ni Yahweh, 10:12, bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ito yung dapat maintindihan natin. Ito yung kalooban ng Panginoon. At sa verse 13, 10:13, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunan, ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. So balikan po natin yung Roma 12:2. Ano po ang sabi doon sa Roma 12:2? Kaya nga mga huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Upang maunawaan, kinakailangan magkaroon tayo ng kingdom-minded, magkaroon tayo ng kingdom mentality. Dahil hanggat hindi tayo nagkaroon ng tayong kingdom-minded person, hindi tayo magkakaroon ng pagbabago ng pag-iisip. Hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Dahil maliwanag naman na bakit kinakailangang mag-iba tayo sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So dapat ito talaga yung ating maging hangarin, ito maging ating saloobin bilang isang mamamayan o anak ng Diyos na kabilang sa gobyerno ng Diyos, sa kapamahalaan ng Diyos.
ng kingdom of heaven dito sa lupa, na talagang hindi pwedeng hindi tayo magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Dahil kailanman hindi tayo magiging mabuting mamayan ng langit dito sa lupa hanggat di tayo nagkakaroon ng pagbabago ng ating mga pag-iisip. Amen po? Kaya napakahalaga po yung desisyon. So napakahalaga muna ng realization kasi napakahirap magdesisyon kung walang realization. Kaya napakahalaga yung kababaang loob, yung pag-admit, pagtanggap sa sarili mo na ang dami pang dapat baguhin sa'yo. Kasi kung wala ka ng kaisipan na wala nang babaguhin sa'yo, edi wala nang mababago. Dahil hindi mo matanggap. Pero kung na-realize mo, Lord, ang dami pa talagang dapat, parang 100% pa nga yata ang dapat as in mawala sa akin yung 100% na pagkatao ko talaga. Talaga naman dapat 100% na lumang pagkatao ay wala. Kaya nga bago na tayo, bagong nilalang. Pero dala-dala pa rin natin kahit bago na nilalang tayo. Kaya yung desisyon ay dapat magmumula sa ating mga puso. Magmumula at ipapahayag na ating mga labi na nag-decide ka na talagang you will follow Jesus na. Doon sa panuntunan, magkaroon ka ng ganitong kaisipan kung talagang nagpa-follow ka kay Jesus, dapat nakatuon ka kay Jesucristo. Hindi ka natin lingon-lingon pa kung saan, kundi kung sa kay Jesus ka sumusunod, nagpa-follow ka, kaya nga sabi ni Jesus, sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So talagang yung sentro ng buhay mo ay si Jesucristo. Kaya siya yung iyong modelo ng iyong pamumuhay para lumabas talaga yung nature at character ni Lord sa buhay natin. Kailangan yung goal talaga natin iyan. Bawat araw, bawat segundo ng buhay natin, yun yung goal natin. Kaya nga isa doon sa sinabi ni Pastor Robert before, doon sa manifestation na in-expect natin this year, noong 2023, ay character fortification. Character fortification. Dahil hindi pwede na hindi tayo nagkakaroon ng pagbabago ng nature, yung magkaroon tayo ng Christ-likeness talaga, hindi talaga uubra. Hindi uubra. Dahil meron ipinagagawa si Lord sa atin na tayo ang mag-dominate, tayo po ang mamahala sa daigdig na ito because we are created to have dominion. So yung authority dominion natin, hindi natin ma-execute, not unless maging kawangis tayo at kalarawan ni Jesucristo. Dapat lumabas talaga yung nature ni Lord, yung character ni Lord sa bawat isa atin. Kaya talagang practice talaga natin yung the fruit of the Spirit, talagang aware tayo dyan bawat araw ba? Ayun ba'y nagmamanifest yung pag-ibig ng Diyos, yung kagalakan ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, yung kabaitan ng Diyos, yung katsagaan ng Diyos, yung kahinahunan, yung pagpipigil sa sarili, nagmamanifest po ba iyan? Kasi kung hindi nagmamanifest, hindi pa rin si Lord ang sentro ng ating mga lahat ng ginagawa. Wala pa tayong kingdom, wala pa tayong kingdom mentality, or hindi tayo yung kingdom-minded person, hindi pa tayo diyan. Hindi pa tayo ganon. Hindi pa tayo iyan. Okay po? So napakahalaga po na yung salita ng Panginoon talagang binubulay-bulay natin. Kaya nga, sobra akong na-bless doon sa preaching ni Pastor Wilbert about doon sa the pathway to success. Talagang yun po ay aking binubulay-bulay. At ito ay ibinabahagi ko rin po sa church na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. So, Jesus Christ is at the center of everything. Dapat ito yung si Jesus Christ talaga ang dapat na maging sentro ng lahat sa ating buhay. Okay? So all things have been created by Him and for Him. Ayun po sa binasa natin. He is before all things, and in Him all things hold together. In Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Doon sa ating binasa kanina. So, we must be aware of our actions so we could glorify God. Amen po? So ito yung pangalawa, what is a kingdom mindset person? Dapat yung ating action or yung ating hangarin ay mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Again, we must aware of our actions so we could glorify God. Why? Because we were created to glorify God or because God created for His glory. Ayun po sa Isaiah 43, 6-7, tingnan natin. Isaiah 43, 6-7. Because we have all the same calling.
Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo palayain, sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyo magbalik sa aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So, ang hangarin dapat ng bawat isa sa atin, dahil tayo ay sa biyaya ng Panginoon na pabilang sa bayan ng Diyos, dahil sa banal na dugo ng Panginoong Jesus na pinatubos sa ating mga kasalanan, it is a privilege, not a right, ang pagiging anak ng Diyos. So magpakatino tayo bilang anak ng Diyos at bilang bayan ng Diyos. Ano ang sabi? Silang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So yun talaga dapat, ito yung maging mindset natin. Ito yung dapat maging sa loobin natin sa bawat araw, si God, ano man ang ating ginagawa, mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. So, ano ang sabi? Whether we eat or drink or whatever you do everything for the glory of God. Iyan po ay nasa 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10:31. So, we have to glorify God in everything we do. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa niyo, gawin niyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Hallelujah. Kung ito ang talagang maging mindset natin, di ba? Talagang siguro tumantuwa talaga si Lord sa bawat isa sa atin. Kaya naman, kahit hindi ka humingi ng kailangan mo, ay alam na ni Lord iyan. Hindi mo na kailangang humingi dahil alam niya ang kailangan mo. Maliwanag ang Matthew 6:32. 6:32. Di ba? Hindi mo problema ang iyong pangangailangan. Bakit? Ano sabi ni Lord? Ang sabi ng Biblia sa Mateo 6:32b, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Mateo 6:33. Kaya ang dapat daw natin, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos. So dapat yung focus natin, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, hindi natin focus yung pangailangan natin. Dahil alam na ni Lord iyon, kahit hindi ka humingi. Dahil alam ni Lord, edi ibibigay. Hallelujah. Praise God. At isang testimony, pahintulutan niyo po ako, dahil nung nakaraang mga taon, pandemic, grabe na talagang sabi ko kay God, kasi dumaan kami sa mga pagsubok, financial, pero sabi ko, Lord, God, you will make a way. Kami mag-asawa, wala na kaming way. Kung titingnan namin ang kinikita na aming istasyon, or kahit kinikita ng personal collection, ano mga bagay na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon na pagkakakitaan, hindi namin kakayanin talaga na masustain pa ang aming pamumuhay, na masuportahan. Malibang ang Diyos natin na mabuti, na nagmamahal sa atin at nakakaunawa at siya lang talagang nakakaunawa at nakakaalam sa ating mga buhay. Siya ang Diyos ng himala na kumilos at gumawa sa aming mga buhay at patuloy ko nga dinideklara that you are a supernatural God. Sabi ni Pastor Wilbert, we have to expect the supernatural supernatural provision this year 2023. At nung nakaraang 2023, at purihin ang Panginoon, talagang ang Diyos natin ay Diyos ng himala. At sa kasalukuyan, meron kaming pinagkatiwala sa aming negosyo. Ito po ay malaking negosyo dito sa aming lugar sa Infanta Quezon. Ito po ay isang memorial, ito ay libingan. At ito po ay isa sa pinakamagandang libingan dito po sa Infanta Quezon na alam namin sa aming sarili, hindi namin kayang magkaroon ng ganitong negosyo kung hindi ang Diyos ng himala, ang Diyos na kumilos, ang Diyos na supernatural ang nagbigay sa amin ng business na ito. At hanggang sa kasaluko, at sa ngayon po ay nag-operational na po at praise God, by the grace of God, ay isa sa mga dinideklara ko na kailangan kasi namin yung multiple income. Hindi pwedeng hindi multiple income po ang aming maging income. Talagang kailangan po yung multiple income at grabe ang Panginoon na talagang gumawa ng himala na sa kasalukuyan, meron kaming ganitong negosyo dahil talagang hindi kakayanin ng gasoline station namin, ng aming panggastos o aming mga pangailangan dahil before, 3 lang kaming gasoline station dito sa Infanta, pero ngayon halos nasa 50 na yata o more than pang 50. So kung wala ang himala ng Diyos sa aming buhay, yun. Hindi ako makakabili ng, alam niyo naman po, shopping, no. Yan. Pero si Lord, grabe. Alam kasi ni Lord talaga gusto kong mag-shopping. O, ay, magbait ka na lang. Kung gusto mo din mag-shopping, di magbait ka din. O, di ba ga? O, ganun talaga si Lord ay. O, kaya nga alam ni Lord iyan, alam ni Lord. Unahin lang, pagharian kayo ng Diyos.
Pahintulutan mo makapaghari ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung anumang ugali na dapat mong isuko sa Diyos, ay isuko mo na iyan. Anumang mga kahinaan mo dapat mong isuko sa Diyos, isuko mo na yan. Limutin mo na lang. Wala na yan. 2024 na po mga kapatid. Honey, the year of breakthrough. Amen po. Hallelujah. The year of miracle, the year of supernatural, the year of increase. Hallelujah. The year of abundance, the year of plenty. Lahat na isabihin mo. Hallelujah. And it will come to pass. Kaya mahalaga yung faith. Amen. Hallelujah. Praise God. So napakalaga po, aware tayo sa ating mga actions so we could glorify God. Yung action, ibig sabihin, alam mo kung saan ka nandoon, paano ka kumikilos, paano ka gumagawa, paano mo binibigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pakikitungo sa kapwa. Lalo yung pakikitungo sa kapwa, naku, napakahalaga po na yan, mga kapatid. Dahil ikaw, pag umatangat ka na, nagkapira-pira ka na, naku, nasama po ang ugali na iyan. Kaya kailangan magkaintindihan po tayo dahil para yung gusto ni Lord na umulad ka pa, yumaman ka pa, yumaman. Hallelujah. It will come to pass. Kaya inaayos ni Lord yung ating mga ugali. Baka pag hindi tayo nag-ayos ang mga ugali natin, baka bumili na tayo ng tao. Kaya talagang kailangan mag-ayos tayo ng ating mga ugali. This year, 2024, hallelujah, is the year of breakthrough. Huwag nang magpatuloy sa kasalanan. Kaya nga, yung aking ipinangaral before, na yung policy natin is ano? No to sin policy. At yes kay Lord. No to devil. And yes kay God. Lagi, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah. Okay? Praise God. Purihin ang Panginoon. Dahil dapat ito, Lord, ito yung ating maging action palagi na ipakita natin sa ating kapwa na tayo ay mananampalataya. Dapat nahahalata na ikay anak ng Diyos, ikay mananampalataya at itinatas mo sa buhay mo ay ang Diyos. Kaya nga na sabi ng Biblia, kung mayroon dapat tayong ipagmalaki natin yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Calvary. Yun lagi, ipagmalaki natin yung ginawa ni Jesus. Dahil sa kanyang ginawa, banal ka na, matuwid ka na, hindi ka na makasalanan, huwag nang magpatuloy sa pagkakasala. Dahil hindi natin kailangan mabibigyan ng kaluguran ang Diyos kapag nagpapatuloy pa tayo sa pagkakasala. Pero kung aware ka palagi sa iyong action na mabigyan ng kaluguran ang Diyos, hallelujah, by the grace of God, alam mo, patay ka na sa kasalanan. Hallelujah. Lahat ng gagawin mo ay akto ng pagsamba sa Panginoon because worship is lifestyle. Okay po? Praise God. Kaya meron po tayong scriptural ways so we can glorify God. Una, praise Him with your lips. Katulad ng Psalmista sa 63 ng Psalm 63:3. Yan, kumaga ito lifestyle mo na. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kayo sa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. At naalala ko lang, kagagaling po namin sa Korea, in-announce talaga, sorry naman, ito reward naman ni Lord, kaya dapat ko ipagmalaki, tinatas ko ang Panginoon, biyaya niya, kasi free po yung aking puntang Korea. At nung ako'y nandoon, talagang alam mo na ang puso mo talaga, si Lord talaga yung kailangan mo. Yung kailangan mo talaga si Lord. So doon kasi may mga itinerary kami, may mga ganitong oras, ganyan-ganyan. Habang ako'y nandoon sa Korea, nag-enjoy naman pa ako talaga kasi first time ko makakarating ng Korea at maganda naman, sarap ng pagkain. Basta masarap po, maganda. Pero alam mo sa puso mo yung longing na, Lord, gusto ko magbabad sa presence mo. Lord, ikaw ang higit kong kailangan. Lord, salamat sa mga bagay na ito na pinaranas mo sa akin. Pero, Lord, alam mo, ako'y talagang ikaw, walang pwedeng pumantay sa'yo. Sa buhay ko, walang pwedeng pumantay na magbibigay ng satisfaction at contentment sa buhay ko. Ikaw lang talaga. Yung presence mo, Lord. At napakasarap mag-worship sa Panginoon. Napakasarap magpuri sa Diyos. At nung umuwi nga po kami dito sa Pilipinas, magdamag, hindi ako nakatulog at nag-worship ako sa Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang satisfaction ko. Ikaw ang contentment. Ikaw ang lahat sa akin. Salamat, pinaranas mo sa akin iyon, pero salamat na pinaintindi mo sa akin. Ipinaalam mo sa akin na ikaw talaga ang kailangan ko, na ikaw talaga ang pinakamasayang buhay ko, yung ikaw talaga ang nagbibigay ng kasiyahan sa buhay ko. At salamat dahil pinaintindi yun sa akin ni Lord. Sabi ko, Lord, salamat kasi lagi ko pong tinatanong sa Panginoon, Lord, totoo ba talaga kitang mahal? Baka naman sabi ko na lang, nagmamayabang na ako, nagmamaigin na ako na mahal kita.
Lord, gusto ko yung galing sa'yo, yung gusto ko yung ikaw ang mangusap sa akin. Patunayan na talagang ikaw ang mahal ko, na hindi kita ipagpapalit talaga sa mga bagay sa mundong ito, na hindi talaga kita ipagpapalit na kahit kanino. As in, ikaw lang talaga, Lord, ang mamahalin ko. Manyo. Praise God. Dahil yun lang po ang magbibigay sa akin ng seguridad na buhay, na malaman ko na mula kay Lord, kasi yun longing ko, yung presence ni Lord. Sabi ko, Lord, salamat dahil ipinaalam mo talaga ito sa akin, dahil walang magbibigay sa akin ng satisfied life, walang magbibigay sa akin ng kakontentuhan kundi ang presence lang ng Panginoon. At sobra akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil yun yung naranasan ko sa aking magpunta sa ibang bansa. Hanap ko pa rin talaga ay presence ni Lord. Na talagang we have to praise Him with our lips. We have to praise Him with our lips. Every moment of our lives. Talagang, Lord, I really appreciate what you are doing. Lord, appreciate ko talaga, grabe, napakabuti mo. You are my contentment, you are my satisfaction. Halos hindi ako nakatulog talaga to give praise to our God nung dating ko. So praise God, hallelujah. So ito ay mga scriptural na paraan kung paano natin mag-glorify si God. At praise God. At pangalawa, we have to obey His word. We have to obey His word. Sa John 14:15, alam na natin that kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang Kanyang utos. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga itinuturo. At ito ay kailangan manatili sa ating kaisipan bilang kingdom-minded person na kung mahal natin ang Diyos, i-challenge mo talaga yung sarili mo. Mahal ba talaga kita, Lord? Kasi ito yung katunayan na mahal kita. Susundin ko ang utos mo. Because we trust you. Ang sabi ni Lord, magtiwala kayo sa aking pag-ibig. At isa sa mga natuklasan ko, the command of God, behind the command of God, or the commandments of God, behind that, nandun talaga yung pagpapala para sa atin. Hindi iuutos ni Lord iyan nang walang reward. Laging may blessing. Kaya kung iniibig natin ang Diyos, kaya nga ano ang sabi ng Panginoon sa Mark 12:29-11? Mark 12 ba? O Mark 11? Mark 12:29. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. So, ang hamon ng Panginoon ay, if you love me, obey my commandments. So, doon sa pagtugon, sa pagsunod natin sa utos ng Panginoon, lagi nating naririnig at naintindihan at alam natin na kalagay sa Biblia, ang pagpapala ay nasa pagsunod. Ang pagpapala ay nasa pagsunod. So behind that utos, behind that commandments, behind that, nandun yung blessing. Gusto lang ni Lord na matuto tayo mag-submit sa Kanya. Bilang pagkilala na siya yung ating Diyos, siya yung ating hari. Dapat siyang sundin. At tayo, pagpasalamat tayo, bilang tayo ay mamayan ng langit dito sa lupa, hindi tayo subject. Tayo po ay anak ng Diyos. May relasyon tayo. Yun ang maganda sa Kingdom of God, concept ng Kingdom of God. Dahil lahat ng mamamayan sa kingdom is may relasyon sa king. Tatay natin yung king at kinilala tayong anak. Hallelujah. So kung tayo magpapak-anak ng Diyos, sa pamagitan ng submission natin, na sundin ang kanyang kautusan dahil mahal natin siya, hindi mo problema ang iyong pangangailangan. God will provide. Kaya nga,
Dediretsuhin ko lang yung Matthew 6:33, kanina na ating napag-aralan, nandun lang tayo sa sundin ang kanyang kalooban. So balikan natin, ano ang sabi? Higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat. Lahat po ng inyong pangangailangan. Iyan po'y grabe kong nararanasan sa biyaya ng Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi kay Lord, wala na po ako mahiling pa, kundi mahalin ka. Basta Lord, biyayaan niyo po ako, mamahal kita talaga. Yun ang hinihingi ko sa Panginoon at dahil nandun lang yung seguridad ko sa buhay na ito hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. At ang hinihiling ko, yung asawa ko, yung mga anak ko, yung pamilya ko, ang church na pinagkatiwala sa akin ng Lord, mamahal nila ang Diyos sapagkat wala pong ibang lugar na magiging secured ang sino man sa atin kundi sa pag-ibig ng Diyos. Kundi mahalin natin ang Diyos sapagkat yun yung pinakadakilang utos. Wala nang utos liban dito. At ito'y ang manifestation nito, mamahal talaga natin ang ating kapwa katulad ng ating mga sarili. Magmamanifest po yan, magmamatik po iyan mga kapatid. Kaya, napakahalaga po talaga yung pagkakaroon natin ng kingdom mentality or magkaroon tayo ng kingdom mindset. Napakahalaga po na ito yung 5 puntusan natin po, Panginoon, itong 5 puntusan po natin ay sa biyaya ng Panginoon ay talagang mag-sink in ito sa atin. This year 2024, lakaran natin ito, ilapat natin sa ating buhay ang mga prinsipyo ng ating Panginoon dahil hindi gusto ng Diyos na tayo ay nabubuhay sa kagipitan, tayo nabubuhay sa kalungkutan, sa kaguluhan. Hindi yan ang buhay na gusto ng Lord. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ako'y tumungo dito, sabi ng Bible, si Jesus Cristo ay tumungo dito sa John 10:10. Ano ang sabi? B. Naparito ako, sabi ng Panginoong Hesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. At ano pa, hindi nang basta buhay na nagkaroon tayo ng buhay sa kagayang espiritual, konektado tayo sa Panginoon. Dahil ang buhay na iyan na tinanggap natin o yung buhay na walang hangad, lagi kong sinasabi that abundant life is, buhay na walang hangad is also an abundant life. Eternal life is also, eternal life is also means abundant life. So kung meron tayong buhay na walang hanggan, matik, meron tayo dapat buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na masagana at ganap. Dapat po ito paniwalaan natin kasi hanggat di po natin tinatanggap by faith, hindi mangyayari ang ating pinaniniwala, hindi mangyayari sa ating mga buhay. Tama po? Kaya nga po ano ang sabi ng Biblia? Na kung ano yung ating pinaniniwalaan, ito po yung mangyayari sa bawat isa sa atin. We have to live by faith, not by sight. That if we can believe, all things are possible to us who believes. All things are possible. Kanino? Sa mga nananalig sa Kanya. Kaya napakalaga yung faith natin. So ito na yung buhay natin sa panibagong pamumuhay, yung lifestyle natin, ang mamuhay sa pananampalataya. So napakahalaga po na ito ay maging mindset ng bawat isa sa atin. We have to obey His word para mapatunayan natin na mahal natin ang Diyos. If not, there is a curse. Ayon po sa Malakay 2:2, pag hindi po natin sinunod ang Diyos, may sumpa. Ano ang sabi po sa 2:2, kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang mga pari. Tandaan po natin tayo priest. Tama po? Sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon sapagat hindi ninyo isinasapuso ang aking mga utos. Kaya ang salita ng Diyos is sinasapuso dapat ng bawat isa sa atin. Dahil kapag ang salita ng Diyos ay sinasapuso natin, by the grace of God, atin itong napagbubulay-bulay, by the grace of God, atin itong napapractice, atin po itong na-apply. Kaya ano ang sabi ng Panginoon, ano ang reward? Mananagana at magtatagumpay. Kaya napakahalaga yung kingdom mindset o kingdom mentality sa bawat nanalig sa Panginoong Hesus Kristo dahil ito ang unang pagpapahala na ibinigay sa atin ng Panginoon nung tayo nagkaroon ng born again experience o God encounter. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, repent,
for the kingdom of God is at hand. So alam na natin, ang repentance means pagbabago ng kalooban, pagbabago ng kaisipan. We have to change the way we think. We have to change the way we think. Ito talaga dapat agad-agad ang nangyayari. At ito hindi naman mangyayari kung hindi tayo palaging umaatin sa gawain, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi natin binubulay-bulay ito, at wala naman tayong balak i-apply ito. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ka ng tunay na repentance. Kung hindi na bago ang kaisipan mo, na yung hindi nagkaroon ng pagbabago ang inyong kaisipan, hindi ka nagkaroon ng tunay na repentance. Kasi yung repentance means is we have to change the way we think. Pagbabago ng kalooban, pagbabago ng kaisipan. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Ngayon sinasala tayo. Before, pag nanampalataya ka, uligtas ka na, pag namatay ka, punta ka sa langit. Ngayon hindi po ganayon. Salamat, pinalalawak ng Diyos ang ating kaunawaan sa mga salita ng Panginoon sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa buhay ni Pastor Wilbert, sa aking sa aking mentor na si Pastor Arnel, lalo na pagdating sa mga principles, pagpapamuhay, hallelujah. I praise God. Lord, salamat sa mga kapwa ko, manggagawa sa SCB Tribe, na grabe ako nabibless. Every time na kayo po ay nangangaral, talagang tumatanggap ako ng pagpapala. Wala po sa mga nangangaral sa SCB Tribe na hindi ang bawat nakinig tumanggap ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. Kaya sobrang maraming salamat po sa inyo po. At ako po talaga, by the grace of God, purihin ang Panginoon na ako ay nakakapagpahayag ng salita ng Panginoon dahil salamat dahil biyaya lang ito ng Panginoon sa buhay ko. At praise God muli sa buhay ni Pastor Wilbert. Ito ay biyaya na ako ay nahamon na talagang makapag-speak dito sa SCB dahil sabi ko nga kay Pastor Wilbert before, Pastor, pagka po ako'y nakapag-speak sa SCB, ay breakthrough ko po iyon. Breakthrough ko po iyon dahil ang pinakaayaw ko sa lahat, yung nakaharap po sa camera. Pero bago pa po ako nakapag-speak sa SCB na nakaharap sa camera, na-train ako, dahil nga po nag-pandemic, so wala namang choice kundi umarap talaga sa camera. At by the grace of God, purihin ang Panginoon na hanggang sa ngayon, bagamat nakakakaba, nakaka-nervous, as in, bago po ako tumayo dito, talagang halos, Salamat po, biyaya ng Panginoon na nakatayo ako dito. So ipagpapatuloy na lang po natin yung part 4 na po sa susunod dahil kukulangin na po tayo sa oras. Bagamat ang sinabi ko ito ay 10 scriptural ways para mag-glorify natin si God. So nasa 2 pa lang po tayong puntusan. Kaya po rin po ang Panginoon minsan pa. Salamat po SCB Tribes. Happy New Year. Have a blessed and Happy New Year. Yan, sa bawat isa. Enjoy po tayo this year 2024 dahil kasama natin ang Diyos. Wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ipag-alala, kundi magpakabuti tayong anak ng Diyos at magpakaanak tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon, minsan pa tayong manalangin, minsan pa, O Diyos, salamat po aming amang banal sa pag-ibig mo na hindi nagmamali, walang kapantay, walang katulad. Salamat, Panginoon, bawat umaga, hallelujah, nararanasan namin ang katapatan mo'y napakadakila. At hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin patuloy that this year 2024, ikaw maging sentro ng aming mga buhay, na wala kami ibang maging hangarin kundi mabigyan ka namin ng kaluguran sa pamagitan ng aming patuloy na paghandog ng mga papuri at pasasalamat sa pamagitan, Panginoon, ng aming saloobin na wala kaming dapat gawin kundi sumunod lamang sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos, ikaw ang Hari, ikaw ang dapat masunod sa aming mga buhay. Matuto kami mag-submit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sobrang maraming salamat at tinuturo mo sa amin kung ano yung lifestyle na dapat namin, Panginoon, O God, Lord, pamuhay bilang kami po ay mga mananampalataya. Kaya Lord, sobrang maraming salamat. Alam ko, Lord, na mayroon kang ginawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, purihin ka, pagpalain mo patuloy ang aming mentor na si Pastor Wilbert, si Pastor Hasmin, ang buong sambahayan nila, Panginoon Lord, na patuloy na manatiling bukas ang kalangitan mo sa kanilang mga buhay, maranasan nila ang bukas mong kalangitan, and even, Lord, sa bawat isa sa amin sa SCB Tribes. Lord, ako'y naniniwala, Panginoon, that this year 2024, Panginoon, talaga grabe. Lord, maranasan namin, Panginoon, ang pagpapala mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito po ang dalangin na Ama. Salamat po, Precious Holy Spirit. Lord, sa pagtuturo mo sa akin, sa bibigyan mo sa akin ng lakas sa loob ng tapang para makapangaral. Salamat po talaga po, Precious Holy Spirit, dahil sa lang naman talaga ako nakaasat na kadepende. Hindi mo ako binigo, na binigyan mo ako ng kakayanan na makapagpahayag, Panginoon, sa umagang ito. Kaya sobrang maraming salamat, Panginoong Yesu Cristo, na hanggang sa kasalukuyan na mamagitan ka para sa amin. Lord, na lahat ng panalangin namin, yes, sa iyo.
aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, ang papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati ay tanging sa inyo lang aming Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po aming dalangin. Amen and amen. Praise God.